Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang bahagi ng pananalita. Muli, ako si Tricia May Flores, isang mag-aaral sa Southern Luzon State University, Catanawan, Quezon. Halina at sabay-sabay nating tuklasan ang panibagong kaalaman. Talakayin natin ang mga salitang pangnilalaman. Nakapaloob dito ang mga nominal. Una ay ang pangalan. Ang pangalan ay mga salitang nagsasaad ng pangalan ng tao, hayop, bagay, pook, katangian, pangyayari at iba pa. Narito ang dalawang uri ng pangalan o ng noun. Una na dito ay ang pantangi. Ang pantangi ay nagsasaad ng tanging pangalan ng tao, hayop at bagay, at isinusulat sa malaking titik ang unang letra ng salita. Halimbawa na lamang ay ang mga pangalan ng tao, kagaya ng Tricia, Mary Ann, Donna, Alexis, o ng mga lugar, kagaya na lamang ng Catanawan, Cavite, Quezon, at madami pang iba. Ang pangalawang uri naman ay ang pambalana. Ang pambalana ay tawag sa karaniwang pangalan. Halimbawa na lamang ay bansa, artista, pulis, bumbero, lapis, bag, at madami pang iba. Makikita natin ang pinagkaiba ng pantangi at pambalana sa unang letra o titik ng salita. Tandaan natin na ang pantangi ay nag-uumpisa sa malaking titik, samantalang ang pambalana naman ay hindi. Kasunod naman ay ang panghalip. Ang panghalip ay mga salitang panghalili sa pangalan. Halimbawa, ibigay mo ang mga aklat kay Rosa. Maaari natin itong gawing bilang ibigay mo ang mga ito sa kanya. Ang aklat ay ginawa natin ito at ang pangalang Rosa ay ginawa natin kanya. Narito ang mga uri ng panghalip. Una ay ang panghalip na panao. Ito ay pinapalit sa ngalan ng taong nagsasalita sa taong kausap at sa taong pinag-uusapan. Maaari itong sa taong nagsasalita, kagaya ng ako, akin, kita, tayo, kami. O sa taong kausap, kagaya ng ikaw, kita, kayo. O sa taong pinag-uusapan naman, kagaya ng siya, kata, sila, kanila, o kanya. Dumako naman tayo sa pangalawang uri ng panghalip. Ang pangalawa ay ang panghalip na pamatlig. Ito ay pinapalit sa pangalang nagtuturo ng lugar na kinalalagyan ng pangalan. Halimbawa na lamang dito ay ang malapit sa nagsasalita, kagaya ng ito, heto, dito. Sa malapit naman sa kausap ay iyan, hayan, diyan. O sa malayo sa nag-uusap, kagaya ng iyon, ayun, doon. Ang pangatlo naman ay ang panghalip na panaklaw. Ito ay mga panghalip na sumasaklaw sa kaisahan at dami o kalahatan ng kinatawang pangalan. Halimbawa na lamang ay nagsasaad ng kaisahan, kagaya ng isa, isa pa, iba, bawat isa. Nagsasaad naman ng dami o kalahatan ay lahat, tanan, pulos, balana, bawang, madla, at madami pang iba. Ang pang-apat naman na uri ay ang panghalip na pananong. Ito ay inihahalili sa pangalang nagtuturo ng lugar na kinilalagyan ng pangalan. Halimbawa ay kung sa pangtao, maaari nating gamitin ang sino, kanino. O sa bagay naman, hayop, lugar, maaari nating gamitin ang ano, alin, saan, at ilan. Ang huling uri naman ay tinatawag nating panghalip na patulad. Ito ay inihahalili sa tinutulad na bagay. Halimbawa na lamang dito ay ganito, ganire, ganyan, at ganoon. Dumako naman tayo sa pandiwa. Ang pandiwa ay bahagi ng pangungusap na nagpapahayag ng kilos, gawa o kalagayan. Narito ang mga aspekto ng pandiwa. Una na ay ang perpektibo. Ang perpektibo ay nagpapahayag ng kilos o gawang natapos na. Halimbawa na lamang nito ay
Nagpirito ng isda, si Mary Ann. Ang salitang nagpirito ay ang perpektibo sapagkat ito ay nagpapahayag ng gawain o kilos na nangyari na. Ngayon ay dumako naman tayo sa pangalawang aspekto ng pandiwa. Ito ay ang imperpektibo. Ang imperpektibo naman ay nagsasaad ng pagkilos na nasimulan na, subalit hindi pa natatapos. Halimbawa na lamang dito ay naglalaba ng mga damit si Denver. Ang salitang naglalaba ay ang imperpektibo sapagkat ito ay nagsasaad ng pagkilos na nasimulan na, subalit hindi pa natatapos o sa Ingles ay present tense. Dumako naman tayo sa pangatlong aspekto ng pandiwa. Ito ay ang tinatawag nating kontemplatibo. Ang kontemplatibo ay nagpapahayag na ang kilos o gawa ay mangyayari pa lamang. Halimbawa na lamang nito ay magbibigay ng pagsusulit si Robbie. Ang salitang magbibigay ay ang kontemplatibo sapagkat ito ay nagpapahayag ng kilos o gawa na mangyayari pa lamang. O sa Ingles ay tinatawag natin itong future tense. Dumako naman tayo sa pang-uri. Ang pang-uri ay mga salitang nagbibigay turing o naglalarawan sa pangalan at panghalip. Narito ang mga uri ng pang-uri. Una na dito ay ang pang-uring panlarawan. Ito ay ang mga likas na pang-uring nagpapakilalang katangian ng pangalang binibigyang turing. Halimbawa na lamang nito ay ang matayog na pangarap. Ang salitang matayog ay inilalarawan ang pangarap. Ang pangalawang uri naman ay pang-uring pamilang. Ito ay nagpapakilala ng bilang, halaga o dami na binibigyang turing ng pangalan o panghalip. Halimbawa na lamang nito kung hindi tiyak ay mga, marami, kaunti. Kung tiyak naman ay maaring 2, 1, 10, 4 at marami pang iba. Dumako naman tayo sa pang-abay o sa Ingles ay tinatawag nating adverb. Ito ay mga salitang nagbibigay turing o naglalarawan sa pandiwa, pang-uri at kapwa nito pang-abay. Ang mga pang-abay ay nagsasabi ng kung paano, kailan, saan at gaano. Maraming uri ang pang-abay. Nangunguna na dito ay ang pang-abay na pamaraan. Ito ay tumutukoy sa paraan kung paano ginawa ang isinasaad na aksyon ng pandiwa. Halimbawa na lamang ay taimtim na pinakinggan ang kanyang awitin hanggang sa huling nota. Ang salitang taimtim ay ang pang-abay na pamaraan sapagkat tinutukoy nito ang paraan kung paano ginawa ang nasabing aksyon ng pandiwa. Ang pangalawa naman ay ang pang-abay na pamanahon. Ito ay tumutukoy sa panahon kung kailan naganap ang isinasaad na aksyon ng pandiwa. Halimbawa nito ay agad na napalambot ng musika ang isang matigas na kalooban. Ang agad na salita ay ang ginamit nating pang-abay na pamanahon. Pangatlo naman ay ang pang-abay na panlunan. Ito ay tumutukoy sa pook na pinangganapan ng aksyong isinasaad ng pandiwa. Halimbawa na lamang ay umawit si Olivia sa isang amateur singing contest sa radyo. Sa radyo ang ginamit na pang-abay na panlunan. Ang pang-apat naman ay ang pang-abay na pang-agham. Ito ay nagsasaad ng pag-alinlangan at walang katiyakan. Halimbawa, tila nagwagi siya ng unang gantimpala. Ang salitang tila ay ang pang-abay na pang-agham sapagkat ito ay nagpapakita ng walang katiyakan. Ang panglima naman ay ang pang-abay na panggaano. Ito ay tumutukoy sa bilang o dami ng isinasaad ng pandiwa. Halimbawa na lamang ay kaunti ang sumali sa paligsahan ng pagtakbo. Ang salitang kaunti ay ang pang-abay na pagaano. Ang pang-anim naman ay ang pang-abay na panang-ayon. Ito ay nagsasaad ng pagpapatotoo o pagsang-ayon. Halimbawa, opo, mahusay sumayaw si Karen. Ang salitang opo ay
nagpapakita ng pagsang-ayon, kaya naman ito ay tinatawag nating pang-abay na panang-ayon. Ang ikapito naman ay ang pang-abay na pananggi. Ito naman ay nagsasaad ng pagtutol o di pagsang-ayon. Halimbawa, ayaw siyang tantanan ng palakpak ng mga tao. Ang salitang ayaw ay di pagsang-ayon, kaya naman ito ay tinatawag nating pang-abay na pananggi. Ang huli naman ay ang tinatawag nating pang-abay na panulad. Ito ay ginagamit sa pagtutulad ng dalawang bagay. Halimbawa, higit na magaling sumayaw si girly kaysa kay baby. Ang higit at kaysa ay dalawang salita na nagtutulad o nagkukumpara, kaya naman ito ay tinawag nating pang-abay na panulad. Natapos na tayo sa mga salitang pangnilalaman. Ngayon ay dumako tayo sa mga salitang pangkayarian o function words, na ito ang mga pangugnay o ang tinatawag din nating connectives. Una na dito ay ang pangatnig o conjunction. Ito ay ang mga salitang nag-uugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay. Ang pangalawa ay ang tinatawag nating pang-angkop. Ito ay ang mga katagang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan. Ang pangatlo ay ang pang-ukol o preposition. Ito naman ay ang mga salitang nag-uugnay sa isang pangalan sa iba pang salita. Pangalawa naman ay ang mga pananda o markers. Ito, ang una ay pantukoy o article determiner. Ito ay mga salitang laging nangunguna sa pangalan o panghalip. Pangalawa naman ay pangawing o pangawil o linking or copulative. Ito naman ay salitang nagkakawing ng paksa o sinuno at panagburi. Iyon lamang para sa ngayon. Sana ay may natutunan kayo mula sa akin. Iyon lamang at maraming salamat. Hanggang sa muli, paalam!